Hello, Dax. Ano ba? Nasaan ka na? Nasa bus station ka na ba? Oo, andito na nga, paalis na. Masyado ka namang atat eh. Iniingatan ko lang si Zoe. Walang dapat makaalam ng relasyon ninyo. Hindi na nga ako nakapagpaalam kay Zoe. Ako na nga magsasabi sa kanya. Kaya umalis ka na. Sige na. At wag ka nang magpapakita kay Zoe ha. Kung hindi, ako mismo magpapahuli sa'yo sa pulis. Oo na, oo na. Masyadong atat. Gusto ko lang naman makita si Zoe. Bilisan mo, pre. Dami pa natin kukunin sa taas. Sige, ito na nga. Nagmamadali na nga eh. Pre, totoo ba yung balita kay Doc Zoe? Siguro, yan na nga yung ebidensya, oh. Eh, paano nangyari yun? Eh, wala namang jowa yun. Ay nako, di pa ako nakakabayad ng kuryente, pati ba naman yung poproblemahin ko pa. Halika, sama mo na dito yan. Tara, balikan na natin yung nasa 4th floor. Hindi si Zoe. Hello, ma'am. Magandang gabi po. Hello. Tita, ano gagawin ko? Baka mahanap ni Daddy sa Dax. Huwag mo nang problemahin yun. Nag-usap na kami ni Dax. Lalayo na muna siya for the meantime. At wala nang ibang makakaalam ng tungkol sa relasyon ninyo. Sige, Tita. Thank you. Okay. Anong ginagawa mo dito? Akala ko umalis ka na. Baka may makakita sa atin dito. Zoe, sagutin mo ako. Magkakaanak na ba tayo? Magiging tatay na ako. Yes! Zoe, magiging tatay na ako. Huwag ka maingay. Walang pwede makaalam yan. Zoe, hindi ko pwede itago to. Anak ko yan. Paninindigan ko yan. Dax, alam mo naman yung sitwasyon natin, di ba? Pag nalaman ni Daddy na kayo nakabuntis sa akin, hindi lang ako yung malalagot. Ikaw din, pwede ka makulong. Ako pwede ako makulong. Pero Zoe... Kaya Dax, don't make this harder than it already is. Please, umalis ka na. Zoe, sumama ka na lang sa akin. Ayun. May pera ako. Kaya kitang buhayin. Iwan na natin to.